As of 10 in the morning ay huling namataan ng sentro ni Bagyong Jenny, 790 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na ang hangin ng 85 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. Medyo mabagal po ang pagkilos nito west-northwest sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Base sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nyo, yung outer portion yung tinatawag na trough nitong si Bagyong Jenny ay nakaka-apekto na po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may western sections, sa may eastern sections rather. Asahan po natin yung minsan malalakas na mga pag-ulan over Bicol region, mga nearby areas dito sa may Quezon Province, at meron tayong mga light to moderate rains dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora. At dito rin po sa may summer provinces, asahan din po yung mga pag-uulan dulot ng outer portion nitong si Bagyong Jenny. At meron din tayo paminsan-minsan mga pag-ulan over the western side, kabilang na dyan ang Metro Manila. Speaking of western side, itong bahagi po ng Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro region, meron din po mga pag-uulan dulot ng southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Jenny. So aasahan pa rin natin sa mga susunod na araw habang nandito sa may North Philippine Sea itong si Bagyong Jenny ay magpapatuloy po yung mga pag-ulan in many areas of southern Luzon, Visayas, and western Mindanao. Ito naman po yung latest track regarding kay Severe Tropical Storm Jenny. Simula po ngayong araw, Sunday hanggang sa Tuesday, ay kikilos generally pahilagang kanluran or northwestward ang bagyo. And then pagsapit po ng Wednesday hanggang Friday, ay kikilos naman pakaliwa or westward ang nasabing bagyo at base na rin po sa ating latest track, lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday. In terms of intensity, ito po sa ngayon ay severe tropical storm. Medyo nasa gitnang malakas po nito na bagyo. Pero bukas, posible pa ito lumakas bilang isang typhoon hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility. Yung peak intensity nito is possible po na maganap pagsapit po ng Tuesday by 150 kilometers per hour maximum sustained winds. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance na ito ay lumakas pa bilang isang super typhoon, knowing po na nasa may favorable conditions ito sa may mainit na parte ng karagatan. Samantala, in terms of its width or diametro, nasa 500 kilometers po yung kabuang lawak po, yung lakas na dalang hangin nito. So ibig sabihin, habang umaakyat dito po sa may North Philippine Sea itong si Bagyong Jenny, ay posibleng maapektuhan din po ng malalakas na hangin ang malaking bahagi po ng Northern Luzon and even probinsya ng Aurora. So itong mga lugar, hindi natin inaalis yung chance na magtataas din po tayo ng tropical cyclone wind signals. Yung ating TCWS, possible itaas po as early as tonight at maaaring magpatuloy po hanggang sa mga susunod na araw. By tomorrow, inaasahan po na nasa may 660 kilometers ito silangan ng Calayan, Cagayan. Lalapit pa rin po ito pagsapit po ng Tuesday, nasa 400 kilometers east of Batanes. At pagsapit naman po ng Wednesday kung saan pinakamalapit itong si Bagyong Jenny sa ating kalupaan, nasa higit 200 kilometers na lamang po ito hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Pagdating po sa mga pag-uulan for the next 3 days, yung mga pag-ulan natin hindi lang dahil kay Bagyong Hana, kundi dahil po sa southwest monsoon, tulad ng pinakita natin kanina sa ating satellite animation. By today, unang araw po ng Oktubre, asahan po natin ang mga pag-ulan sa southern portion of Palawan, malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang mga pag-ulan po dahil yan sa southwest monsoon or habagat. By tomorrow, pinagsamang epekto na po yung mga magiging pag-ulan natin. Dahil kay Bagyong Jenny ay dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, and Isabela. At dito naman po sa may Occidental Mindoro, Palawan and Western Visayas, meron po tayong epekto ng habagat na pinalalakas itong si Bagyong Jenny. Samantala, pagsapit po ng Tuesday, October 3, asahan pa rin ang mga pag-ulan dito sa may Northern Luzon, Batanes and Babuyan Islands, mainland Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, and Apayao. Direktang epekto po nitong si Bagyong Jenny at dahil po naman sa habagat, dito pa rin sa may Occidental Mindoro, northern portion of Palawan at lalawigan ng Antique. Pinag-iingat po natin yung mga nabanggit natin na lugar sa mga posibleng pagbaha, lalo na po sa mga low-lying areas, yung ating pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng mga lupa sa ating mga bulubundukin na lugar. At inaasahan din po natin yung mga ganyan senaryo po sa mga susunod na araw since ina-expect po natin na magkakaroon tayo ng halos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas po na hangin, asahan din po natin ang gusty conditions dahil po dun sa enhanced southwest monsoon for the next 3 days.
And for today and tomorrow, asahan po natin yung mga pabugso-bugsong hangin over Mimaropa and Western Visayas. Then pagsapit po ng Tuesday, patuloy ang mga pabugso-bugsong hangin dito sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Calabarzon. Pero hindi po ito direct effect nitong si Bagyong Jenny, kundi epekto ng habagat na siyang pinalalakas ng bagyo. At pagsapit naman po sa mga matataas na mga alon, sa ngayon wala pa tayong gale warning, pero yung mataas yung chance na magtataas tayo ng mga gale warning or babala ng matataas na alon sa mga susunod po na araw, given na lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Jenny. Meron tayong moderate to rough seas over Batanes and northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands. Nasa 2 hanggang 4 na metro po yan simula po bukas at posibleng mas tumaas pa itong mga pag-alon na ito habang lumalapit po yung bagyo. So, ang possible nating gale warning is po tomorrow. Maaari po tayo magkaroon ng mga sea travel suspensions. Hindi lang doon sa mga small sea vessels o yung ating mga mangingisda, kundi maging doon sa mga malalaking sasakyang pandagat once na magtaas na po tayo ng tropical cyclone wind signals. And habang lumalapit itong si Bagyong Jenny, ini-enhance din po ito yung southwest monsoon or habagat. So asahan din po na magiging maalon in many seaboards of Sulu Sea and the West Philippine Sea sa mga susunod po na araw. Kaya naman po inabisuhan natin ng ating mga kababayan po na mag-antabay sa ating mga tropical cyclone bulletins ni Jenny every 6 or every 6 hours. And then yung ating weather advisories naman po pagdating doon sa mga malalakas na mga pag-ulan, every 12 hours naman po yan. Yung ating mga thunderstorm and rainfall advisories and heavy rainfall warnings, makikita po nyo sa ating mga social media accounts, sa ating Twitter, sa ating website, sa ating Facebook pages, at lagi po magantabay. So anytime po ito, walang definite na oras na naglalabas agad tayo ng advisories and warnings the moment na may makita yung makakapal po na ulap na papunta sa inyong lugar.